Tayo po yung magsimula. Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya. Ang araw na ito po ay pinagdiriwang natin ang isa sa pinakamatamis at pinakamahalagang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ito po yung ating mga ina. Isang araw ito ng paggunita, pasasalamat at pagpupugay sa mga kababaihan, buong pusong nagsilbi po sa ating mga pamilya, sa ating simbahan, at hindi po yung mga ibang nating mga ina sa ating komunidad na patuloy na nagsisilbi. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan, chapter 31, verse 10 to 31 ay nagsilbing matibay na larawan ng isang babaeng may takot sa Diyos, isang ulirang ina at asawa. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, atin pong pagninilay-nilayan ang kahalagahan ng mga ina sa liwanag ng pananampalataya. Tayo po muna ay manalangin at lumapit sa ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa sandaling ito. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong biyaya. Salamat po sa buhay ng aming mga ina at asawa na patuloy na nagtataguyod at tumutulong sa aming pamilya. Palain mo po sila, Panginoon, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong ating passage ngayon ay makikita po natin sa ating program. Samahan niyo po ako, buksan niyo po ang ating program at gamitin po natin ito para sa ating reference sa umagang ito. Medyo mahaba po yung binasa ni Luis kanina. Ito po ay binilang ko nasa 21 verses. No? Pero hindi po naman ito mahaba ang ating mensahe ngayon. 21 minutes lang po, kaya wag po kayong nag-alala. Para hindi po kayo makatulog. 21 minutes lang po ang ating message. Kaya pag kayo natulog, mabawasan kayo ng 20 minutes na salvation. Hiro lang po. Okay. Simulan po natin doon sa verse 10. Kung makikita natin sa ating program, sundan nyo po para makita natin yung progress ng ating message. So number 1 po, ang di matutumbasang halaga ng ina. Basahin ko pong muli itong verse na ito sa Tagalog. Mahirap hanapin ang mabuting asawa, higit pa sa mamahaling alahas ang kaniyang halaga. Sa panahon na kung saan tila nasusukat ang halaga ng isang tao sa pamamagitan ng panlabas na anyo o kayamanan. Pero dito malinaw at tinakda ng Biblia ng tunay na halaga ng isang ina ay hindi nasusukat sa material na bagay. Ang kanyang pagmamahal at sakripisyo at panalangin ay walang kapantay. Sa ibang Tagalog version po ng verse 10, dito hindi po alahas ang ginamit, kundi ruby. Ang ruby po ay isang klase ng alahas. Kung ikukumpara ito sa diamond, halos magkasing halaga lang sila. Nagbabago lang sila, depende po sa laki ng isang alahas o ng isang ruby, depende po sa laki at sa clarity kung nagbabago yung kanyang halaga. Ito po ay very rare, yung mga ruby na ito, at hindi natin ito makikita kung saan-saan lamang. Dito sa verse 10, inihahalin tulad ang isang mabuting asawa o ina na higit pa sa isang alahas. Alam natin na mahal ang ganitong uri ng mga alahas, kaya't ito'y karaniwang tinatago natin. Pag meron tayong mga alagas, tinatago po natin sa bahay. Ayaw natin ito makikita. Lalo na siguro kung diamond. Yung ang gold, ingat na tayo. Okay? Dito po nilalarawan ng mga ina ay masyadong valuable. Mahalaga po sila, mga kapatid. They are better than diamonds dito sa ating passage. Kaya pinapahalagan po natin ang ating mga ina. Ang bawat isa po sa atin. They are too precious. They are the gems in the family. Mahirap walang ina sa isang bahay dahil malaki ang role na ginagampanan nila, mga kapatid, lalo na sa ating mga anak. Mula sa pagkabata hanggang sa paglaki, mahalaga ang kanilang paggabay sa mga bata sa kanilang pag-uugali, lalo na sa kanilang spiritual na paglago. Ganito po kahalaga, mga kapatid, ng ating ina. Marami sa mga bata din ang mga lumalaki sa mga orphanage, kaya't nangungulila sila sa kanilang mga ina. Kita natin ito, napapanood natin sa mga TV. Meron din naman mga ina na tumutulong sa mga lugar na ito sa ganitong
lugar na merong mabubuting puso. Madami ding mga bata na napapariwara o napapabayaan dahil sa kawalan ng pag-aaruga ng kanilang hinahanap sa isang ina. Mga kapatid, ganito po kahalaga ang ating mga ina. Wala pong katumbas ang kanilang halaga. Sa ikalawa po, ang ina ay isang mapagkakatiwalang ina. Sa verse 11 and 12. Inan po natin yung ating program. Ito po ay lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa. At wala na itong mahihiling pa sa kanya. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Dito makikita natin, mula sa pagiging valuable nito, dito sa verse 11 and 12, makikita natin na mapagkakatiwala ng isang ina at asawa. Ang mga ina ay katuwang sa buhay ng kanilang mga asawa. Siya pinagkakatiwalaan ito hindi lamang sa pag-aalaga ng mga sa kanilang tahanan, kundi pati sa pamumuhay ng may karunungan at pananampalataya. Ang tiwala ng isang ina, ng isang asawa, sa kanyang asawa ay bunga ng kanyang integridad. Ang ating mga ina ay may integridad at katapatan. Ang verse po na ito na nabanggit ay nagpapakita ng intimate relation ng mag-asawa. They have the same goal. Okay? Meron po silang parehong hangarin para sa pamilya. They have both mutual respect and admiration. Alam ng kanilang asawa na mapapabuti ang kanilang mga anak. Alam din niya na di sila tuturuan ng makakasama sa kanilang buwan. Kaya maraming overseas Filipino worker, kaya ni Brother Job, asawa ni Sister Job. Ama po yung pangalan. Job. Pag umalis sila, sumakay sa barko, yung buong tiwala niya na hindi mapabayaan ni Sister Jen yung kanyang anak dahil sa gabay ng kanyang asawa. Malayo man ang isa't isa, may comfort sa bawat isa. Tiwala din siya na may spiritual na gabay na handang ibigay ng ina, gayon din sa tulong ng simbahan. Ikatlo po, ang masipag at marunong. Sa verse 13 hanggang 19. Basahin ko po ito. Masipag at marunong. Verse 13. Masigasig siyang umahabi ng telang linen at lana. Tulad siya ng barko ng mga mangangalakal. Nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malayong lugar. Maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ng kanyang pamilya. Upang sabihan ng mga babaeng katulong na mga dapat nilang gawin. Marunong siyang pumili ng lupa sa kanyang bibilhin. At mula sa kanyang sariling ipon, pinapataniman niya ito ng ubas. Malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Magaling siyang magnegosyo at matiyagang nagtatrabaho hanggang gabi. Siya rin ang gumagawa ng mga tela upang gawing damit. Ang mga talatang nabasa natin ay naglalarawan ng isang ina na masipag, maparaan at responsable. Siya hindi tamad, bagkus aktibong naghahanap buhay, namamahala sa mga gawain sa bahay at tinutustusan ang mga pangangailangan sa bahay. Ang ganitong kababaihan ay isang halimbawa ng kasipagan na may layuning makadiyos. Ang ating mga ina, alam po natin yan, maagang nagigising yan para maganda ng pagkain, para maganda ng ating hagahan, hanggang sa baon ng ating mga anak. Alam po yan, ako'y nag-aaral, aking ina, ganyan pong ginagawa. Pero hindi po aking may bahay sa kanya. So ito'y patuloy. Habang tulog ang lahat, siya ang unang nagigising. Sing na po ang ating mga ina. At sa gabi, siya ang huling natutulog. Ito po yung common po na nakikita natin, observation. Ganito kasipag ang ating mga ina at asawa. Kuminsan pa nga, natatapos lang ng ating agahan, nag-iisip na sila ng para sa tanghalian. Tama po ba? Inahandahan na nila, namumroblema na nga sila eh. Okay? Ganito kasipag ang ating mga ina at asawa. Magaling din siya magnegosyo. Ang ibang ina, kahit gaano kabisi sa bahay, kuminsan, nakakapagluto pa rin sila, nakakapagtinda, nagdudual job sila. Nakikita ko rito si Sister Jess at saka Sister Karen. Nakikita ko sila nagluluto. Okay? At mga iba pa. Okay? Nagluluto sila, masipag nila.
At hindi lamang sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Alam po natin na mahirap yun. Kami nga isa lamang yung anak namin. Medyo nahihirapan na kami. Paano pa yung nag-aapat? Hindi yung hirap na ginagawa. Nahirap po yun. Kasi kung kahanga-hanga, nagawa din. Nakita din natin yan sa mga ibang may bahay dito. Si Sister Jen, nagtitinda ng sweets. Diba? So, bukod sa pagiging ina, they are trying their best na makapag-help their husband, makapag-produce din. At ganyan din po sa mga iba pa natin mga kababaihan dito sa Napotas. Sila Sister Jen, Sister Edna, sila Sister Adora ng Bulacan, mga inalit po. Marami pa sa atin na hindi ko na po mababanggit lahat. Pagsasabay po nila yung pag-aalaga ng mga anak nila at the same time nakapagnegosyo o nakapagluto ng paninda. Hindi man ito ganong kalaki, kahit paano nakakatulong sa gastusin. At the same time nakakapag-ibig sila. Kaapat po, yung maawain at matulungin. Sa verse 20 at 24. Verse 20, matulungin siya sa may hirap at mga nangangailangan. Verse 21, hindi siya nag-aalala, dumating man ang taglamig, dahil may makapal siyang tela sa kanyang pamilya. Siya na rin ang gumagawa ng mga kobre kama at mga kanyang mga damit mamahalin at maganda. Kilalang asawa niya bilang isa sa mga tagapamahala ng bayan. Gumagawa rin siya ng damit at sinturon at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Ang ating mga ina ay matulungin din mga kapatid sa mga nangangailangan. Laging siyang handa sa iba't ibang panahon. Kung sa Israel noong mga panahon na yun, pinaghahanda nila ang taglamig, lalo na sa bahaging north ng Israel dahil mataas po yung kailang elevation. Dito sa atin, pinaghahandaan naman yung tag-ulan. Lalo na dito sa kainta dahil mababa. Yung baha naman, sabi nga pinaghahandaan. No? At aware dito yung mga ina. Naghahanda na sila para dumating yung mga ganitong pagkakataon. Mula sa kanya, makikita din natin ang kanyang pagiging matulungin. Ang ating mga ina at sa kanilang asawa. Nakikita natin yan mula sa pag-prepare during our pag may mga events sa church. Diba? Yung ating mga life-filled ladies, tumutulong sila. They are preparing food para sa church. Hindi lamang yan. Ang mga iba ay sa mga community, sa mga feeding program, tumutulong sila. Meron silang ito yung kanilang damdamin ang tumulong. Bahagi rin siya para sa kaayusan ng kanilang lugar bilang gaya ni Sister Edna sa kanilang lugar, siya ay barangay, pansiyal na tumutulong para sa kaayusan. Pag may sakit ang ating mga anak, sila din ay hindi natutulog para siguraduhin na sila ay mabantayan. Kaya pag may sakit na mga bata, nanay agad po yung hinahanap ng kanilang mga anak. Kung mapapansin din na ito ay ganitong kaugalian, ay naitatawid natin sa ating mga anak. Sa verse 5 po, sa ikalama po, may kagalakan at lakas. Sa verse 25, basahin ko po ulit. Malakas at ginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Ulitin ko po ulit. Malakas at ginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Sa verse 25, itinuturo po rito ng mayakda na si Haring Solomon kung paano ang isang ina na sa kabila ng hamon sa buhay, pinipilit niyang umiti. Magpatuloy at manampalataya, siya'y matatag. Hindi po ito dahil sa kanyang sariling lakas, kundi dahil sa Diyos. Tularan po natin ang pananampalataya nito. Kung minsan hindi umaabot yung mga gastusin natin sa bahay. Alam natin yan, na hindi sapat yung sweldo kung minsan sa gastusin sa bahay. Lalo na kung dalawa o higit ang mga anak mo. Minsan kasi sweldo pa nga lang natin. Wala nang budget. Sabi nga dito. Ngunit dito, tinuturuan na huwag mangamba. God will provide for everything. Minsan nga, iniisip natin kung paano natin na itatawid yung araw-araw na gastusin. Pero nagugulat tayo, di ba? Sa biyaya ng Diyos na iraraos natin. Magugulat ka isang araw. May mga darating na tulong. Diba? Na-experience po namin ito ni Alice. God will give grace sa panahon kailangan natin ito. Sabi sa 2 Corinthians 9:8, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo
sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. God can provide everything we need in our daily lives. Sabi nga sa verse, higit pa sa pangangailangan, you will be well provided. This passage is talking about the blessing from God para matulungan ang iba. At ito yung promise ng Panginoon. Ito yung pangako ng Diyos at nais ng mayakda na manalig tayo sa ating Panginoon ng may kagalakan. In spite of difficulties in life, in spite of the challenges in life. Number 6, may karunungan sa pananalita. Verse 26. Nagsalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Sabi nga nila, our mother is our first teacher. Kaya mahalaga ang role ng isang ina, lalo na sa child, yung early development stage ng bata. May mga ina, nasa tiyan pa lang, yung anak, binabasaan nila ng mga Bible verse. Kinakausap na po nila ito. Ang verse 26 ng Mayakda ay nagtuturo sa atin na ang isang ina ay hindi lamang nagsasalita ng mabuting salita kung hindi nagbibigay rin ng karunungan mula sa Diyos. Sabi nga sa Kawikaan, chapter 22, verse 6, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki din niya ito makakalimutan. Mahalaga na simula pagkabata ay maturo na ng ina ang gospel of Jesus Christ. Turo na ito hanggat maaga. Ipaunawa na ito na natin sa kanila ang kahalagahan ng cross. Ito ang sentro dahil ito ang sentro ng ating pananampalataya. Bata pa lang, turuan na natin silang bumasa ng Biblia para madala na nito hanggang sa kanilang pagtanda. Basahan natin sila ng mga Bible stories para sila ay para pagdating ng panahon at magkapamilya, madadala na nila ito. Pumili po tayo ng mga Bible story, book sa bahay to encourage them to read Bible instead of comics and fantasy stories. Diba? Ituro natin ang karunungan ng Diyos, hindi ang karunungan mula sa tao. Madalas nababasa natin, mga kapatid, diba? Sa mga social media, ang advice sa atin dito, hindi sa mga advice ng mga kabataan, sa ating ng mga kabataan, mga kaibigan, na sumunod tayo sa gusto ng puso natin. Ha? Sinasabi nila yan, follow your heart. Sabi nga sa atin. Sundin mo yung puso mo. Mga kapatid, mapapahamak po tayo pag sinundo natin. Yung puso natin. Pag sinundan natin ito, mapapahamak po tayo. Huwag po natin sundan. Marami ding napahamak sa kasabihan ito. Maging ang Biblia, nagbigay ng babala sa Jeremiah. Po ba? Chapter 17, verse 9. Ang puso raw ng tao ay mandaraya higit sa lahat. At lubos na masama. Ganun po yung puso ng bawat isa. Sabi ng iba nga Pastor, mahal ko po kasi siya Sabi naman ng pastor, kapatid, may asawa na siya at anak. Huwag mo na siyang mahalin. Huwag mo sundin yung puso mo. Diba? Hindi kasi tama. Okay? Sundin natin ang batas ng Diyos, hindi sa batas ng tao. Dahil ang batas ng tao, halimbawa, ang divorce, kung nag-divorce sa mag-asawa, pwede na sila magpakasal sa iba. Ito ay taliwas tinuturo ng Biblia. May mga panuntunan ito. May mga kondisyon na dapat tayong isaalang-alang. Kahit sa umagang ito, mga kapatid, mahalaga natin ang mga paalaala na ito. Ng mayakda at paalala din natin sa Panginoon. Din sa ating mga magulang. Pang-7, maayos ang pamumuno sa bahay. Sayin ko po sa verse 27. Masipag siya at inaalagaan mabuti ang kanyang pamilya. Masipag siya at inaalagaan mabuti ang kanyang pamilya. Sa verse 27, sinasabi na ang ina ay nangangalaga sa kanyang pamilya. Hindi ito simpleng gawain, kapatid. Nakapaloob dito ang mga tungkulin na tagapag-alaga, tagapangangalaga, at tagapamahala ng buong sambahayan. Alam niya ang mga nangyayari sa buong kabahayan. Inaayos sa mga kaguluhan at pinapanatiling matiwasay ang tahanan. Alam niya yung mga lokasyon, mga kagamitan sa bahay. May mga ina at asawa din na pinipili ang karir at magtrabaho para sa pamilya. Sila ay masipag na nagtatrabaho para tumulong sa mga gastusin at pangangailangan ng mga anak. They work double time. Pagkatapos ng trabaho yan, nagmamadali na yan para umuwi sa kanilang pamilya, para alagaan
Lalo na pag ang asawa mo ay isang pastor. Gaya ni Sister Sen before, saka ni Sister Babes. Calling mga kapatid ang pagiging pastor. Pag ikaw ay asawa ng pastor, dapat magtiwala ka sa lahat sa provision ng ating Panginoon. Hindi biro ang gagampanan ng isang ina. Ito po mga kapatid, isang banal na tungkulin. Sa ikawalo po, papuri ng kanyang pamilya. Verse 28 and 20. Basahin ko po. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ang kanyang kabiyak na nagsasabi. Verse 29, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Ngayong Mother's Day, mga kapatid, pakita natin sa kanilang pasasalamat at paggalang nararapat sa kanila. Hindi lamang po sa special na araw nito, maging sa araw-araw. This will be on a daily basis. Sa verse 28 and 29, the author is telling us na i-appreciate natin yung ating mga asawa, mga ina. Mga ina na may takot sa Diyos ay hindi naghahanap ng papuri. Ngunit ang kanyang gawa ang nagsasalita para sa kanya. Kaya't nararapat lang na ang kanyang pamilya ay magpugay at magpasalamat. Ina-appreciate po ba natin ang ating mga ina? Ina-appreciate po ba natin yung ating mga asawa? Minsan nakakalungkot nga. May mga anak na parang sila pa ang nanay. Diba? Nuutusan pa nga nila yung kanilang mga magulang. No? Nung panahon ng mga nanay namin, pag inutusan mo ang mga nanay, baka babato tayo no, kung anong hawak nila. Ganun po ang estado nun. Di po kagaya, no? Ngayon, inuutusan. Baligtad na. Di ba? Eh? Pinapagalitan pa. This is not how we appreciate our mothers. Nay, kunin mo naman yun. Nay, lumabas ka nga, bili mo nga ako nito. Eh? Naririnig natin yan. Eh? Baligtad na. Inuutusan na. Minsan, may mga anak pa nga, nagagalit pa eh. Diba? Yan, no? Kawawa, no? Yung ating mga pobreng nanay. Eh, nakakalungkot sa observe. Na-observe natin ngayon sa mga kabataan, even in the Christian family settings. Minsan, di sumasagot pag kinakausap mo. They will ignore you. That you do not exist. No? Hindi ka nag-exist. Yung wall. Hello? Parang ganun tayo, na? Okay. Even kahit yung aking anak, no? Hindi siya nalalayo. Ganyan din. Kapag kausap mo, parang you're do not exist, merong wall, parang may firewall in between you. And this gesture does not show appreciation. Brothers and sisters, let us respect and appreciate our mother. Embrace them with love and care while you can. Gawin natin ito habang pwede pa. Because when they are gone, di na natin ma-appreciate na gagawin mo. Kahit na pumunta ka sa kanya araw-araw, dala ka pa ng bulaklak, pag wala na sila, they will not appreciate this anymore. Kasi wala na sila eh. Hindi na nila ito mararamdaman. So, gawin na natin ito habang pwede pa. As husband, let us also treat our wives like a queen. Mahalin din natin yung ating mga asawa bilang mga, hindi lamang yung mga ating mga anak, kundi tayo mga asawa. Minsan sinasabi natin sa ating mga asawa, dito ka lang naman sa bahay. Diba? Ako nagtatrabaho ako. Pagod ako maghapon. Mga kapatid, being mother is a full-time job. A full-time job ito eh. It is a career without pay. Career po ito eh. Kaya pag tinanong po tayo, mga ina, anong trabaho nyo? Isa po akong full house. Ito po yung aking career. Okay? They work 16 hours. Sa atin nga, mga tatay, 8 hours lang tayo nagtatrabaho. Pero ang nanay, mahaba. Hindi natutulog. Walang oras. Kailangan bumangon para gawin ng isang bagay. Tatayo sila. I recall sabi ng aking kaibigan sa asawa niya, "Darling, may regalo ako sa iyo." Sabi ng asawa, "Talaga? Ano yun?" "Washing machine para hindi ka na mahirapan maglaba." Okay? So, nalulungkot yung asawa, no? In-expect niya yung personal gift, pero para pala magtrabaho siya, no? This is not how we appreciate yung ating asawa. Bigyan tayo ng regalo para sa kanya, personal. Hindi yung bibigyan natin siya ng regalo para magtrabaho pa siya. Okay? As husband, okay? Ginagawa rin natin ito. These are
Practical na ginagawa natin sa buhay. When we eat, we serve them. Diba? Serve natin yung mga asawa natin, hindi tayo ang seservisyo. Okay? So, appreciate their hard work. Mga kapatid, sila ang unang hahawak sa spoon at fork. Hindi po tayo mga lalaki. Sila ang unang susubok sa pagkain. That's how we appreciate. These are simple but meaningful way to appreciate our mothers and wives. Para sa ating pagtatapos, tayo dumako sa huling talata. Babaeng may takot sa Diyos. Verse 30, verse 31. Mga kapatid, ang kagandahan ay mandaraya. At ang kagandahan ay lumilipas. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay kapuri-puri. Sa lahat ng mga katangian na nabanggit, mula sa sipag, bait, kabutihan, hanggang sa katatagan, may isang katangian ay pinakilala, ang isang tunay na ina ay may takot sa Diyos. Sa mga talata na nabanggit, pinapaliwanag ng mayakda na mas malaga ang panloob kaysa panlabas na kaanyuhan. Kung ang isang ina o asawa ay may takot at paggalang sa ating Panginoon, ito po ay dapat purihin. Sa huling verse na binasa ni Luis kanina, nakalagay dito kasi basahin ko kasi iba yung translation sa Tagalog. Medyo hindi nabanggit yung gusto kong i-highlight. Sabi sa Proverbs 31, give her of the fruit of her hands and let her works praise her in the gates. Nung nabasa ko ito sa English, napuna ko yung salitang English, yung gate. Kasi wala ito rin sa Tagalog, yung pinto. During the ancient time, yung gate sa passage ay ito pala ay isang pampublikong lugar na kung saan nagkakasama-sama ang mga tao para ayusin yung mga legal disputes ng bawat pamilya at para i-appreciate publicly yung mga accomplishment ng mga ina outside their house. They are, kailangan i-appreciate sila publicly. Sa mga panahon na iyon, nire-recognize ang contribution ng mga ina publicly. Sabi ko nga, dahil sa kanilang mga kabutihan at iba pang partisipasyon sa community. Mga kapatid, mula noon hanggang sa kasalukuyan, mahalaga na i-appreciate natin at i-recognize ang contribution ng ating mga ina. Mula sa loob ng tahanan, sa simbahan, sa komunidad na ating ginagawa. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos sa ating mga ina. Panalangin po natin sila. Bigyan natin sila ng pagpapahinga, ng pagmamahal, at ng pagkilala. Kaya sa lahat po ng ina, maraming salamat po. Kayo po ay pagpapala. Palain po kayo. Tayong lahat po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa sandaling ito. Salamat po sa pagpapala ninyo. Dalangin namin ang patuloy na kalakasan sa aming mga ina, sa aming mga asawa. Patuloy na kalakasan, pisikal, at higit sa lahat, spiritual. Dalangin namin ito, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.